At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na nga si Spoiler Chapter 1111. So tignan na nga natin kung ano yung mga nangyari dito. At sa bandang dulo ay magbibigay lang tayo ng mga konting feedback dyan. Pero ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna natin yung sisimulan sa isa sa mga Gorosei natin dahil yung isa nga sa kanila ay pinipilit na makapasok dito naman sa may labo phase. So mamaya ay medyo babalikan nga natin yung senaryo na yan. Pero after nga nito ay talon kagad dito yan sa side nila Zoro. Dahil dito naman ay natapos na nga itong laban ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci. Pero itong si Rob Lucci ay seems like nakatayo pa siya. So yun medyo humihinga pa dyan itong si Rob Lucci. Pero after nga dito agad-agad sa laban ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci ay dito naman sa kabilang banda sa side ni Luffy ay ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pakikipaglaban nila dyan sa mga Gorosei. Pero etong dalawang higante natin ay tinatanong na si Luffy patungkol nga dyan kay Nika. Pero etong si Luffy ganun pa rin, wala pa rin siyang idea sa kung ano yung mga sinasabi ng mga higante na to. So kahit dun kay Bonnie ay ganyan din yung nangyari, walang alam etong si Luffy sa sinasabi ni Bonnie about kay Nika. At so ayan, habang walang kaalam-alam itong si Luffy patungkol sa sinasabi nila about kay Nika ay eto namang si Topman ay bigla na lang siyang nag-launch ng isang gigantic wave ng haki naman. So dahil dito ay etong si Luffy ay na-confuse nga siya. So yung term na ginamit dito ng leaker natin ay na-confuse etong si Luffy in a very funny way. Pero biglaan naman dyan na etong dalawang higante natin blinak nila etong pag-atake ng Gorosei at then ay etong si Luffy biglang gumawa ng bat at binaseball bat niya ngayon etong atake ng Gorosei at nag-home run nga raw siya dyan. So on dating parang binaseball bat ni Luffy etong haki ng Gorosei natin, so ang tindi. So mamaya nga ay i-review natin na babalikan natin itong mga kaganapan nga dito. Pero after nga dito sa konting action nila Luffy at saka nga ng Gorosei natin ay dito naman sa kabilang banda etong gang naman ng Straw Hat Pirates natin ay tumatakbo na nga sila papunta dyan na sa barko ng mga higante para tumakas na o mag-escape na. At then ay dito naman sa side naman ni Kizaru ay eto nga kino-comfort ngayon siya ng mga ibang marines dyan. Pero etong si Kizaru sabi niya nga dyan na pabayaan muna siya na magpahinga. So wala na, mukhang napundi na talaga yata itong ilaw natin dyan. But then ay sa dulo nga ng chapter na to ay makita natin na itong Iron Giant o Ancient Robot na to ay sa wakas ay nabuhay na nga siya, nagising na siya. At ang unang-una niyang sinabing mga salita dyan ay eto na nga, I'm sorry Joy Boy. At then ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero balikan nga muna natin itong mga kaganapan nga dito. So unahin natin itong sinabi nga ng leaker natin kanina na yung isa sa mga Gorosei natin is trying to force his way dyan nga sa may labo phase. So siguro dito ay wag lang tayong malito. So hindi ko rin sure kung bakit yung ginagamit nga ng leaker natin dito kapag sa mga Gorosei lang. So hindi niya ini-specific. Pero kung pagbabasehan natin dun sa nakalipas na chapter ay di ba nga itong si Saint Mars siya yung umaatake dyan sa may labo phase. So siguro dito ay ganun rin yung pinapatukoy ng leaker natin na yung pinipilit nga itong sarili niya dyan sa may labo phase ay eto lang si Saint Mars. So yun lang naman yung sa pagdating dito, siguro wag lang tayo masyadong malito dyan. But then ayun dito naman sa side nga ni Zoro sa nga ni Rob Lucci. So dito ay medyo marami yung reaction na sinasabi ba ang tindi nito ni Rob Lucci talagang di pa siya sumusuko, di pa siya nagbaback down kasi nga nakatayo pa siya Pero yun nga, sa tingin ko kahit na anong tayo pa yung gawin dyan ni Rob Lucci ay wala na, di na yan uubra, di na yan makakapalag dito kay Zoro. So kung pagbabasihan lang naman etong panel dito ay talagang critical din yung pagkakahit sa kanya ni Zoro. So ang titignan na lang natin dito kung paano yung gagawin sa kanya ni Zoro kasi nga syempre hindi naman yan basta iiwan lang ni Zoro habang nakatayo yan So kung babanatan pa ba ni Zoro yan o hindi na, parang tuluyan ng knockout etong si Rob Lucci
Ichi dyan. But then ay after nga dito kay Zoro ay dito naman sa side nga ni Luffy. So dito medyo marami din nagre-react na sinasabi nga itong si Luffy biglang gumawa ng baseball bat sa out of nothing ganyan. So parang paano nangyari nga daw yun. Pero yun nga yung sinasabi dito na parang binaseball ni Luffy itong haki dyan ni Topman. So although may iila na nalilito kung kaninong atake yung binaseball dyan ni Luffy kasi nga yung siliker natin ngayon ay medyo hindi siya ganun ka-specific eh. Yung ginamit niya lang dito ay yung atake nga ng Gorosei. So hindi niya sinabi kung atake ba ni Saturn o neto ni Topman. Pero ina-assume nga natin dito na yung haki ni Topman ayan yung binaseball ni Luffy since na etong si Topman siya yung nag-launch naman ng gigantic nga na wave ng haki. Pero ayan ang ibig sabihin nga lang nito na etong si Topman naki-join na sa pakikipaglaban nga dyan kay Luffy. So 3v3 sila ngayon dyan. Etong si Saturn, si Topman at saka etong si Saint Jupiter. So although si Saint Jupiter ay hindi pa nababanggit dito kung ano yung lagay niya, kung nagpapagaling na ba siya. Pero nainiwala naman tayo lahat dyan na buhay pa at malakas pa pwede pang lumaban dyan etong ang si Saint Jupiter. So yun nga, laban dito kay Luffy, kay Dory at saka kay Brogy. At then ay pagdating naman dito sa ibang Straw Hat Pirates pa natin ay di ba nga nabanggit ng leaker natin na yung gang ng Straw Hat Pirates natin tumatakbo na papunta dyan nga sa barko ng mga higante natin para mag-escape na. So dito ay may iba na napapaisip nga kasi hindi nga ganun ka-specific ngayon yung leaker natin. So sinong gang nga raw ba yan? So eto ba yung sila Frankie? Yung kasama dyan yung mga higante yung tumatakbo na papunta dyan sa kanilang barko? Kasi sila di ba yung magkakasama yung malapit dyan? O di naman kaya sila Nami kumikilos na rin ba yan papunta nga dyan sa barko ng mga higante? At so ayan ay so far eto yung sa medyo nalilito lang etong One Piece community natin kung sinong gang yung tinutukoy dyan ng leaker natin. Pero baka yung tinutukoy niya dyan yung sa grupo nito ni Frankie yan sila Atlas since na sila nga yung malapit dyan. At yung sa pagdating naman dito kay Kizaru ay sa tingin ko ay huwag na nga lang natin muna pansinin itong si Kizaru kasi sinabi niya naman na pabayaan muna siya mag-isa. So ayan lang muna natin dyan itong si Kizaru. Pero yun nga sa tingin ko talagang nawala yung will ni Kizaru dyan makipaglaban. So siguro kasi napagod nga siya kasi nga diba hirap nga itong si Kizaru sumunod dyan sa mga Gorosei kasi nga kaibigan niyang tunay itong sila Dr. Vegapunk. So hanggat maaari ayaw niya talagang saktan yan. So kaya yan ay sige i-leave alone lang muna natin mag-isa dyan itong si Kizaru. Pero after nga niyan ay dito naman sa may ancient robot dahil finally ay eto nga nagising na nabuhay na itong ancient robot at ang nakaka-intriga nga dito itong salitang binitawan niya na I'm sorry Joy Boy. So ito ay talagang pinapatunayan lang na may connection itong ancient robot dyan nga kay Nika kay Joy Boy at pwede nga raw na ito baka yung dahilan si Nika kung bakit nga sinugod ng ancient robot yung sa Marijoa. So far ay ayan yung isa sa usap-usapan nga sa One Piece community natin pagdating dito sa ancient robot. At dahil nga sa gising na itong ancient robot kaya inaasahan ng marami ngayon na talagang tutulong yan sa pakikipaglaban ni Luffy dun na sa mga 5 elders. But then ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to at ayan ay medyo ang lupit ng pinaiwang pasabog sa atin ni Oda. Ginising niya na itong si ancient robot natin saktong sakto sa kanyang 3 weeks na break. So ayan guys ay may break ng 3 weeks itong ang si One Piece natin. At ayan ay kung meron kayong mga comment patungkol yan nga sa pagkagising ng ancient robot at yung sa mga inaasahan ninyo na gagawin ng ancient robot ay pwede nyo iwan yan dyan sa ibaba. Pero lahat naman tayo sa tingin ko nag-e-expect na lalaban itong ancient robot dyan. So sana nga lumaban yan. But anyway, sa inyo nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag niyo palang kalimutan na mag-iwan ng like. So yun naman. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.